Breaking news, 15 katao ang kumpirmadong nasawi at 42 naman ang kasalukuyan pang ginagamot. Ito ay dahil sa isang malagim na nangyari sa history ng Australia sapagat merong tinatawag ang pulis ng Australia na terroristic act. Ito ay nangyari sa kasagsagan ng isa sa mga importanteng holiday ng mga Hudyo, ang Hanukkah Festival, na kung saan merong na-identified na father and son na walang awang namaril sa mga sibilyan. Pero merong isang Muslim na kinilala bilang hero ng Australia. Isa siya sa nagpapatunay na hindi lahat ng mga Muslim ay masama ang pag-uugali. Sinunggaban niya ang isang Muslim, kaya lang terorista upang mahinto ang kanyang pamamaril. Samantala, sinisi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Prime Minister ng Australia na si Anthony Albanese sa pangyayaring ito. Ano ang sabi ni Benjamin Netanyahu? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 16, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa isang malagim na nangyari sa history ng Australia sa isang Jewish community na kung saan nagsasagawa sila ng isa sa kanilang mga pinaka-importanting holiday, ang Hanukkah Festival. Of course, maraming mga Hudyo ang nagkakatipon dito. Marami ang mga nagtatawanan, masayang mga mukha, nagkakainan, hindi alintana na merong isang trahedya na mangyayari hanggang sa marinig ang sunod-sunod na pagputok. Yun pala, sumalakay pala ang na-identified ng Australian Police na tinatawag na father and son, na kung saan wala itong awa na namaril sa mga sibilyan. Agad na tumambad mga kaibigan ang 15 katao ang kumpirmadong nasawi at ayon sa pinakabagong tala, umabot pa sa 42 ang kasalukuyang ginagamot. Ayon sa ulat, mismong Australia ang nagpahayag na isa ito sa mga pinakamalagim na naranasan ng kanilang bansa. At kahit nasa masalimuot na sitwasyon, meron namang mga liwanag na nagpapakita. Ang larawan na inyong nakikita ay aktwal na kuha na kung saan merong lalaki na nakaputi. Sinunggaban nito ang nakaitim. Sila ay kapwa Muslim. Ang namamaril, terorista. Ito namang isa mga kaibigan, ang kanyang pangalan ay Ahmed Al-Amid. Siya ay mula pa sa Syria pero matagal na siyang naninirahan sa Australia. Ayon sa salaysay ng kanyang kamag-anak, kasama niya itong si Ahmed Al-Amid habang walang habas na namamaril ang mga teroristang ito. Ayon kay Amid, hindi niya maatim na merong mga tao na kanyang nakikita na bigla na lang bumubulagta dahil tinatamaan ng mga bala ng mga teroristang ito. Kaya ayon kay Amid, kinakailangan meron siyang gawin. At eto na nga mga kaibigan, habang namamaril ang teroristang ito, siya ay nasa likod at biglang sinunggaban ang teroristang ito. Inagaw ang baril at naagaw ito. Natumba pa nga mga kaibigan ang terorista. Itinutok niya ang baril na kanyang nakuha mula sa terorista pero hindi niya ito kinalabit. Sa kasamaang palad, habang itinututok niya ang baril sa terorista, meron pang isang terorista na nandoon sa tulay. Binaril siya. Sa kasamaang palad, tinamaan siya sa kanyang braso. Agad na isinugod sa hospital si Ahmed Al-Amid. Marami naman ang mga tumulong. Bumuhos ang mga donations, mga pinansyal nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi sila nagdalawang isip na tumulong.
At magandang balita mga kaibigan, ayon sa ulat ng Australia, ayos na ang kalagayan ni Amid. Maging ang Prime Minister ng Australia na si Anthony Albanese, pinuri ang kanyang kabayanihan at ito ay kinilala. Samantala, ang dalawa namang gunman ay kinilala rin. Ito ay mag-ama. Ang ama ay nagangalang Sajid Akram, 50 years old. Siya ay residente ng Sydney. Meron siyang lisensya na pwede siyang magdala ng armas. Katunayan, siya nga ay miyembro ng tinatawag na gun club doon sa Sydney. Sa kasamaang palad, sa kanyang enkwentro sa kapulisan ng Australia, nasawi siya. At ang kanya namang anak mga kaibigan, ang pangalan ay Navid Akram. 22 years old pa lang ito, bata pa. 2019 pa lang mga kaibigan, kinilala na siya ng Australian Security Intelligence Organization o yung tinatawag na ASIO bilang terrorist. Ayon sa report ng kapulisan ng Australia, siya raw ay connected sa terrorist Islamic State. Meron din siyang tama, malubha rin pero kasalukuyan pa itong ginagamot. Ayon sa ulat, bago pa mangyari ang kanilang pamamaril sa Sydney ay nagtungo pa ito sa Pilipinas. Nako mga kaibigan, habang siya ay nasa hospital ngayon at ginagamot, bantay sarado ito ng kapulisan ng Australia. Sa kabilang dako mga kaibigan, nagsalita na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu kaugnay sa insidenteng ito. At sinisi niya ang Prime Minister ng Australia na si Anthony Albanese. Ayon kay Benjamin Netanyahu, matagal niya na raw na binabalaan si Albanese na umaksyon na dahil sa umuusbong at lumalala ang anti-Semitism sa loob ng kanyang bansa. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu, nakikinig naman daw si Albanese pero walang aksyon na ginagawa. Nagsalita na rin ang Prime Minister ng Australia tungkol dito. Ayon kay Anthony Albanese na ang pangyayaring ito ay isang terroristic act at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigation kung ano ang motibo sa naturang pamamaril. Ano kaya ang dahilan ng mga taong ito? Marami naman ang kumukonekta nito sa pangyayari sa Gaza, yun bang gera sa pagitan ng puwersa ng Israel at ng Hamas. Dahil sa Gaza, marami mga sibilyan ang nadamay sa gerang ito. Marami ang nagsasabi na baka galit na galit ang mga taong ito at ang pinagbuntunan upang sila ay makapaghiganti ay ang Jewish community sa Sydney. Nako, tila walang katapusang kaguluhan ito, connected kahit saang bansa. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu? At ano ang inyong masasabi tungkol sa pangyayaring ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po yang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!